Habang nagpapahinga, sinalubong si Lu Sheng ng isang notification screen na kumikislap na may mahigit 79 na hindi pa nababasang mensahe. Nakatitig sa napakalaking pagdagsang ito ng mga alerto, iniunat niya ang kanyang leeg, tinatamasa kung gaano komportableng pakiramdam na makabalik sa kanyang katawang tao matapos harapin ang kanyang magulong Dark Clone. Mabilis niyang napagtanto na ang mga patuloy na tawag na ito ay nagmumula kay Aong Turing. Pansin niya na ito talaga ang unang pagkakataon na may sumubok ng gusto na makipag-ugnayan sa kanya sa panahon ng kanyang pribadong paglinang, kaya nang i-activate niya ang tawag, isang holographic projection ng isang humihindyang sinungturing ang agad na lumitaw sa kanyang silid, hindi masyadong naabala sa panghihimasok, basta tinanong ni Lu Sheng ang duwende kung ano ang ikinababahala nito. Nang marinig ito, hindi nag-aksaya ng oras si Turing at galit na ipinaliwanag na ang Star Spirit Flower ay nasa malalim na problema, kasalukuyang humaharap sa isang napakalaking problema na hindi kayang hawakan ng kanilang kasalukuyang puwersa. Habang ang duwende ay nagbibigay ng detalyadong paliwanag ng patuloy na krisis, si Lu Sheng ay mahinahong nakinig mula sa kanyang kama. Mabilis niyang pinroseso ang mga detalyeng ito, nakakuha ng malinaw na larawan ng banta na kanilang kinakaharap. Upang kumpirmahin ang sitwasyon, inactivate niya ang kanyang sensory powers upang i-scan ang larangan ng digmaan sa labas. Nakita ang energy shield ng barko na binibigatang husto ng pirate laser fire. Dahil nakita ang panganib, direktang tinanong niya si Turing kung inaasahan nilang siya ang humakbang at magliligtas sa kanila mula sa pagkubkob ng Space Pirate. Mabilis na kinumpirma ito ni Turing, ipinaliwanag na kahit si Haiji daw ay tumukoy na ang pagliligtas sa barko ay nasa kanilang sariling interes dahil ang pagkawala ng isang immortal level na sasakyan ay lubos na makakapagpabagal sa kanilang pagdating sa hunting bow. Dagdag pa ng duwende, ang Chamber of Commerce ay magbibigay din sa kanila ng sobrang generous na gantimpala kang matagumpay nila itong malampasan. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag si Lu Sheng na humakbang, iniunat ang kanyang mga paa at sinabing ang matagal na paglinang sa kanyang silid ay nag-iwan sa kanya ng paninigas na nangangailangan ng magandang warm-up. Samantala, sa Combat Prep Hall, si Shi Yangshen ay naiwang tulala. Hindi makapaniwala na inilalagay nila ang lahat ng kanilang pag-asa sa isang level 12 lamang. Dahil dito, ang nakapaligid na mga tripulante at mandirigma ay kaparehong naguluhan, bumubulong sa lubos na hindi paniniwala sa napakababang ranggo ng kanilang sinasabing tagapagligtas. Nagalit sa kahangalan na ito, mariing nagprotesta si Masha, hinihiling na malaman kung ito ay isang uri ng masamang biro dahil walang level 12 ang posibleng magkaroon ng kapangyarihang malutas ang isang krisis ng ganitong kalaki. Ngunit ang kanyang sugatang ama, si Babuluo, ay agad siyang pinutol. Mahigpit na tinawag ang kanyang pangalan upang patahimikin ang kanyang walang galang na pagsambulat. Gayunpaman, nagmumulit si Masha at nagreklamo pabalik sa kanyang ama, matigas na iginiit na wala siyang sinabing mali. Pagkatapos ng lahat, bilang isang top-tier genius sa mga level 12 mismo, mayroon siyang malinaw na pag-unawa sa kanilang mga limitasyon sa labanan at ang napakalaki at hindi malulutas na agwat na naghihiwalay sa kanila mula sa mga level 13. Sa katunayan, alam niya na kasalukuyan silang humaharap sa 5 kilalang level 13 na pirata sa labas, mga halimaw na napakalakas kaya kinailangan ng 3 sa kanilang sariling level 13 masters upang bitagin lamang ang isa sa kanila. Dahil sa takot at pagkabigo sa katotohanan ito, hiniling ni Masha na malaman kung paanong ang isang level 12 ay posibleng makagawa ng pagbabago laban sa gayong bangungot na armada. Kasabay nito, lihim ding nagngangalit si Shi Yangshen. Iniisip na kung sino man maliban sa maalamat na si Haiji daw ang nagmungkahi nito. Matagal na siyang nawalan ng pasensya, lumingon sa veteranong mandirigma, nakiusap si Shi Yangshen kay Haiji daw na tumigil sa paglalaro dahil ang kanilang mga buhay ay literal na nakataya. Ngunit si Haiji daw ay matatag na nanindigan, iginiit na siya ay lubusang seryoso at si Lu Sheng ay tunay na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan upang iligtas sila. Saka pa lamang, naramdaman ng isang malakas na presensyang pumapasok sa silid. Agad na lumingon si Haiji daw, ang kanyang mukha ay agad na lumiwanag sa malaking ginhawa habang mainit niyang tinanggap si Lu Sheng sa command center. Sa sandaling yun, namulat ang mga mata ni Shi Yangshen habang sa wakas ay nakita niya ang kanyang unang tingin sa sinasabing maalamat na tagapagligtas. Nang marinig ang kanyang pangalan, ang isang lubhang may pag-aalinlangan na si Masha at ang kanyang amang si Babuluo ay lumingon din upang tayahin ang bagong dating. Pagkatapos, tahimik na naghiwalay ang mga mandirigma habang mahinahong naglakad si Lu Sheng sa harapan, agad na nakuha ang atensyon ng lahat sa silid. Sa kanyang paggawa nito, agad na tumawa si Masha,
Bamunong na level 12 lang talaga siya at nagtataka kung bakit ginagawang malaking bagay ng lahat siya sa simula pa lang. Ngunit mabilis na naglagay si Babuluo ng isang maingat na kamay sa balikat ng kanyang anak, binalaan siya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng kanilang tingin, walang oras na nasayang, mabilis na ipinaalam ni Haiji daw kay Lu Sheng ang sitwasyon, ipinaliwanag na 5 veteranong level 13 Space Pirate ang sadyang nag-target sa paglalakbay ng Star Spirit Flower. Nang tanungin ni Lu Sheng kung mayroon silang plano upang hawakan ang pagkubkub, inamin ni Haiji daw na ang anumang estratehiya ay mangangailangan ng malapit na koordinasyon sa iba pang mga mandirigma, idinagdag niya na ang agarang problema. Gayunpaman, ay ang mga tripulante ay malinaw na hindi nagtitiwala sa kakayahan panlaban ni Lu Sheng, na nagudyok sa kanya na mag-alok na subukang hikayatin sila. Hindi natakot sa kanilang mga pagdududa, sinabi ni Lu Sheng na huwag nang mag-abala, ipinahayag na dahil wala silang matatag na plano, susundin na lang nila ang kanya. Dito, nagulat si Haiji daw at tinanong kung mayroon na siyang naisip na plano, habang si Aong Turing ay masigasig na sumigaw, na manghasa kung gaano kabilis bumuo ng estratehiya ang kanyang Panginoon. Pagkatapos ay basta ibinunyag ni Lu Sheng na ang kanyang plano ay talagang napakasimple, siya ay lalabas ng spaceship at personal na hahawak sa mga bagay-bagay nang may nakamamatay na seryosong ekspresyon, malamig niyang ipinahayag na dudurugin niya ang lahat ng 5 kalaban. Ang napakalaking pahayag na ito ay nag-iwan kina Haiji daw at Turing na tulalang, nahihirapang ay proseso na siya ay tunay na nagbabalak na labanan ng kaaway ng mag-isa. Kinakabahan, nagbabala si Haiji daw na kahit alam niyang napakalakas ni Lu Sheng, ang makipaglaban sa 5 level 13 Space Pirate ng sabay-sabay ay sobrang padalos-dalos pa rin. Agad na pumasok si Turing, mariing hinimok ang kanyang Panginoon na ngayon ay tiyak na hindi ang oras upang maging matigas ang ulo o magpakitang gilas. Ngunit nakatitig sa tactical monitor na nagpapakita ng nakakatakot na mga kalaban sa labas, na natiling ganap na hindi natitinag si Lu Sheng. Sa katunayan, malamig niyang tinugon na kung hindi 5 sa kanila sa labas ang lalabanan, hindi na siya mag-abala na umalis ng kanyang silid sa simula pa lang. Nang marinig ito, ang iba pang mga mandirigma sa silid ay agad na tumawa. Tinawag ang kanyang pahayag na mag-isa niyang puksain ang 5 level 13 bilang ang pinakawalang katotohanan at hindi mapaniwala ang biro na kanilang narinig. Nag-aatubiling tinanggap ang kanyang desisyon, sinabi ni Haiji daw na mag-ingat siya at nag-alok na agad na buksan ang mga exit docks ng barko para sa kanya. Ngunit may kumpiyansang pinigilan siya ni Lu Sheng, biglang naglabas ng napakalaking surge ng lilang enerhiya at ipinahayag na talagang hindi na kailangan. Ang biglaang marahas na pagsabog ng kapangyarihang ito ay nagulat sa nakapaligid na mga mandirigma, na nag-iwan sa kanila na ganap na walang bantay. Pagkatapos ay mahinahong sinabi ng ating bida na siya ay perpektong may kakayahang lumabas ng mabigat na shielded na barko ng mag-isa. Kaya, inactivate ang kanyang kataas-taasang spatial power, binalot niya ang kanyang sarili sa isang marahas na warp vortex, binaluktot ang espasyo at naglaho sa isang kisap mata bago ang kanilang mga mata, nakatitig sa walang laman na hangin. Ang ganap na naguguluhang sina Haiji daw at Turing ay sumigaw na lamang sa pagkabigla. Lubusang hindi maintindihan kung paanong ang isang level 12 ay nag-teleport sa mismong depensa ng isang immortal level battleship.